Shalom! Isang mapagpalang umaga at isang mapagpalang araw uli sa bawat isa sa atin, mga kapatid sa pananampalataya, mga sumusubaybay at tumatangkilik sa ating Monday to Saturday na daily devotional. Ngayon po ay araw ng Martes, January 5, 2021. Limang araw na po tayo. Di natin namamalayan, February na uli. Ito po ang inyong kasama, Pastor Rene Alog, at kagalakan ko po na makapaghatid ng dakilang mensahe ng ating Diyos sa bawat araw na ginawa niya para sa atin. Kailangan po natin ang salita ng Diyos para tayo ay ma-encourage, tayo ay lumakas, tayo ay sumigla sa ating pananampalataya sapagkat kailangan natin ito sa ating pagharap sa mga pagkikibaka, sa mga hamon ng buhay, sa mga sirkumstansyang dumarating sa atin. Kaya wag po natin kalimutan na i-share ang ating pong broadcast sa ating mga FB friends upang sila ay mapagpala din katulad ng mga pagpapalang tinatanggap natin. And also, follow us in YouTube. Ang ating YouTube channel ay JLG Space TV. At pag nandun na po kayo, don't forget to subscribe and press the notification bell upang ang mga future uploads ay ma-notify po kayo. Purihin ng Diyos. Maganda pong ating magiging topic ngayon. God of Love, God of Justice. Yan po ang ating mensaheng pag-uusapan sa umagang ito, sa araw na ito. At umaasa tayo na ang kalangitan ay bukas para sa atin at ibuhos ng Diyos ang kanyang masaganang pagpapala. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na samahan po ako sa ating panimula at sisimulan natin siyempre sa panalangin dahil kailangan po ng lahat ng ating ginagawa ay maialay natin sa Diyos upang kasihan niya ng kanyang pagpapala. So let us pray. O our God in heaven, 5 araw na po kami sa bagong taon. Salamat dahil yung sustaining power mo ay lagi naming nadarama at nagahari po ang iyong katapatan sa mga buhay namin. Salamat na hindi mo kami pinababayaan. Salamat na hindi mo kami iniiwan, lalong-lalo na sa mga panahon ng pagsubok, sa mga panahon na mga sirkumstansya ay mahirap. Dahil nandito pa kami sa mundo, ikaw mismo nga ang nagsabi, in this world we have tribulation. Pero kailangan namin magalak sapagkat ang katotohanan naman na bagamat marami kaming challenges sa mundong ito, ang katotohanan naman na na-overcome mo na ang mundong ito. Kaya umaasa kami ng biyaya ng inyo pong mayamang salita ang maranasan namin, ang maghari sa aming kalagitnaan sa aming pag-aaral ngayon. Salamat po ng marami. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ng Diyos. So katulad po ng aking sinabi, maganda po ang ating topic. Nandiyan na po, ang topic natin ay God of Love, God of Justice. God of Love, God of Justice. At sisimulan natin ang pag-connect nitong title ng topic natin sa ating pong key passage ngayon. At ito ay matatagpuan sa Romans chapter 12, verse 19. At babasahin po natin sa ESV Bible. Ito po ang sabi. Never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God.
For it is written, "Vengeance is mine, I will repay," says the Lord. Romans 12:19 in the ESV version. Never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, "Vengeance is mine, I will repay," says the Lord. Romans 12:19. Yan po ang ating pag-uusapang napakagandang mensahe sa umagang ito, sa araw na ito. Well, life is not fair. Di po ba? Life is not fair. God never said it would be. Hindi po sinabi ng Diyos sa atin na ang buhay ay magiging fair. Life is not fair. And God never said it would be. Bakit po? Bakit life is unfair? Because there is sin in the world. Dahil nga po sa kasalanan na nagagawa ng tao sa mundong ito, dahil nabubuhay pa tayo sa makasalanang mundo o sa mundo ng kasalanan, ay kaya po ang buhay ay nagiging unfair. But Jesus came to make things right. And one day, they will be. Amen? Kaya po naparito ang Panginoon upang itama niya ang lahat ng bagay. At isang araw, kung kailan po yun po ang hindi natin alam. Pero isang araw, magiging perfect ang lahat ng bagay. Sapagkat yan po ang layunin ng kanyang pagparito sa mundong ito. But right now, nakikita naman po natin, sometimes bad people prosper. Di po ba? Kung sino po yung hindi nakagagawa ng kalooban ng Diyos, nakikita natin na sila ang nagpa-prosper. And sometimes, good people suffer. Ang mga mabubuting tao naman ang nagsasuffer. And sometimes innocent people get hurt. Kaya nga, sabi ng marami, life is unfair. Sapagkat yung mga gumagawa ng masama, silang nagpa-prosper. Yung gumagawa ng mabuti, silang nagsasuffer. At yung mga inosente, sila ang nasasaktan. If you have been discriminated against because of your race, dahil sa iyong lahi, dahil sa iyong kultura, dahil sa iyong language, or dahil sa iyong gender, if you've been abused, if you have been harassed or mistreated, that breaks my heart, that breaks your heart. And, that breaks my heart, and I am sorry for your hurt. Akalungkot pong marinig. Well, wala naman siguro sa ating hindi nakaranas ng discrimination. Na-discriminate tayo dahil sa ating kulay, dahil sa ating kultura, dahil sa ating lengguwahe, dahil sa ating kasarian. Tayo ay naabuso at na-harassed, nakaranas ng maltreatment. At kung sino man sa atin ang nakaranas ng mga iba't ibang bagay na sinabi ko, I'm sorry for that, pero wala pong nag-i-exempted sa atin. Meron lagi tayong naranasan na injustice or injustices sa buhay natin. And we should do whatever we can to correct injustice. Hindi natin sinasabing titignan mo na lang, hindi natin sinasabing mananahimik ka na lang. Kung ano ang kaya natin gawin, siyempre na ayon sa batas, ay gagawin natin para i-correct yung injustices or injustice sa atin o sa ibang tao. Pero kung meron mga issues na parang hindi naitama, parang hindi nalapatan ng tamang justice,
yung injustice na nagawa sa atin o sa sino mang tao, tandaan natin na ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig, pero siya din ay Diyos ng katarungan. But there's something even more important than the way I feel about it. No? It's the way God feels about it. Well, bilang tao, bilang tayo, nararamdaman, lalo na pag nakita tayo ng injustices, maltreatment, harassment sa ibang tao, meron tayong nararamdaman, nagigrieve po tayo. Pero hindi na mahalaga kung ano ang ating nararamdaman pag nakakita tayo ng injustices, kundi ano kaya ang tingin ng Diyos? Ano kaya ang pakiramdam ng Diyos pag nakikita niya ang mga paraan, ang mga pinagdadaanan nating injustices? God has seen every hurt in your life, and He grieves over injustice also. Hindi pulingid sa Diyos ang anumang sakit, anumang injustice or injustices na nangyayari sa atin o kanino man. Mismong ang Diyos ay namimighati kapag nakakita siya ng mga hindi makatarungang bagay. Kasi sabi nga never avenge yourselves. Huwag kayong maghiganti sa mga ginagawa laban sa inyo. Iwanan nyo sa Diyos. Iwanan nyo sa puot ng Diyos. Dahil nasusulat, vengeance is mine. Akin ang paghihiganti. Ako ang maghihiganti para sa inyo, sabi ng Panginoon. Kasi nararamdaman niya, nagigrieve din siya sa mga injustices. Amen? When somebody asks me, where was God when your father died? Nasaan ang Diyos nung ang iyong tatay ay namatay? At ang sabi ko, He was at the same place when His Son died, Jesus Christ, grieving over man's inhumanity to humanity. So, ramdam niya yung ating pamimighati, ramdam niya yung ating mga damdamin, ramdam niya yung ating iyak, ramdam niya yung ating kalungkutan, ramdam niya yung mga bagay na nararanasan natin kapag tayo po ay nakakaranas ng injustices o kapag tayo ay nagigrieve dahil may mga mahal tayo sa buhay na nawala na sa atin. So, kung nagigrieve siya sa ating mga emotional na pinagdadaanan, bakit hindi na lang niya in-stop? No? May mga tanong na ganyan So, why didn't He stop it? Kung nag-grieve siya o nagigrieve siya sa pinagdadaanan ng tao, bakit hindi na lang niya pinahinto? God could stop all the evil in the world just like that. Very powerful pong ating Diyos Kaya naman niyang pahintuin kaagad kung ano man yung evil sa mundong kinalalagyan natin. But it would mean taking away our freedom to choose. Pwede niyang gawin na lahat Kumbaga, wala na tayong papel. Siya na lahat ang papapel. Siya na lahat ang gagawa ng mga bagay na dapat niyang gawin. At wala na tayong papel. Pero hindi niya ginagawa yon kasi ayaw niyang alisin sa atin. Ayaw niyang ilayo sa atin ang karapatang mamili. Ano ang karapatang mamili? Kapag ikaw ay nakaranas ng injustice na gawa ng tao laban sa iyo, at alam na alam mo sa end mo na injustice yun, hindi niya inaalis yung karapatan mong mamili kung anong gagawin mo.
pwede kang mag-fight back, pwede kang maghiganti, pwede kang hindi rin maghiganti. At pwedeng ang piliin mo ay bahala na si Lord. Dahil alam naman niya, kita naman niya kung merong hindi makatarungang ginagawa sa atin. Kumbaga, yung karapatang mamili, yung the freedom to choose, ay dapat pa rin yung freedom to choose. We use our freedom of choice nang pipiliin natin ay ano ba ang nakasulat sa Biblia. Hindi naalis yung karapatan nating mamili kung anong dapat natin gawin, pero hindi rin siya nagkulang sa patnubay, sa guidance, na kung pipili ka rin lang, ito ang option na pwede kong ibigay sa iyo. Pero hindi niya ipinagpipilitan yung kanyang option. Nagbibigay siya ng option or options na the best, kasi ang God's will is the best will, o the best will is God's will. Kaya lang, nasa ating end pa din kung pipiliin natin yung salita ng Diyos, yung advice ng Diyos, o pipiliin nating ilagay sa ating kamay ang paghihiganti sa mga injustices sa atin. God may not stop a hurt from happening, but God is keeping a record. Ang ganda po nun, di ba? Maaaring hindi niya ini-stop yung mga pangyayari sa buhay natin na tayo ay nasasaktan. Pero hindi naman niya nakakalimutan sapagkat naka-journal sa Diyos yan. Yung mga hurts na nangyari sa atin. Not only that, if we will go to Psalm 56 verse 8, at nais kong pumunta tayo sa Psalm 56 verse 8. At ang sabi po doon, not only that, but He is storing up your tears in a bottle. Storing up your tears in a bottle. Meaning to say, hindi nga niya in-stop yung hurt na mangyari sa atin, pero yun ay nasa record ng Diyos. At ang ating mga luha, sabing ganun, ang ating mga luha ay nilalagay niya sa bote. Nakalagay yan, storing up your tears in a bottle. Psalm 56 verse 8. Di po ba? Mga minamahal. And the Bible also says, sa binasa natin kanina, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Romans 12:19. And because God is loving, He is also a God of justice. Amen? Kasi ang tao nakikita lang nila, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kaya hindi niya tayo parurusahan. Nakalimutan ng tao na ang Diyos na loving, mapagmahal at umiibig ay Diyos din ng katarungan. Ang Diyos din ay Diyos din ng justice. And to allow evil to hurt His children and not to seek justice would be unloving. At least, kaya nga vengeance is mine. Kasi pag inalaw niya ang evil, ang masama para saktan ang kanyang mga anak, tayo. At hindi siya hindi siya nagbalik ng katarungan o hustisya, unloving po yun. Kaya balanse po itong ating inaaral, God of love and God of justice. So to allow evil to hurt us and not seek justice would be unloving. Di po ba? Since God seeks justice, you don't have to spend your life holding on to hurts. Ito pong ating advice ngayon sa mga nagne-nurse ng bitterness, ng resentment, ng hatred sa puso. Kung ang Diyos, kung naniniwala ka na ay Diyos, na ang Diyos natin ay Diyos ng katarungan, hindi mo na kinakailangang ubusin pa ang oras mo o ang buhay mo
na nag-hold on ka sa hurts, nag-hold on ka sa grudge, nag-hold on ka sa bitterness, sa hatred sa puso mo. In fact, God doesn't want you to waste 1 second of your life on resentment, on retaliation, or revenge. Yan po ang katotohanan. Ayaw ng ating Diyos na sayangin natin kahit 1 segundo sa buhay natin sa mga bagay na resentment, retaliation, and revenge. 3 R's ang tawag po natin dyan. That's just going to fill you with the poison of bitterness. Don't waste your life on bitterness. Huwag mong sayangin ang buhay mo, kapatid. Na nagne-nurse ka ng bitterness sa puso mo. Kasi para mong sinabing, hindi kaya ni Lord na ikaw ay ipaghiganti. Baka naman may bitterness ka na nga at ikaw pa pala ang mali. Double jeopardy po yun. So, wag mo nating asahang ipaghiganti tayo ng Diyos at maglalagay siya ng katarungan na baka naman tayo ang nagkagawa ng injustice, hindi tayo ang nagawan. Magkaibang istorya po yun. Yung tayo ang nakagawa ng injustice, magrepent tayo. Pero pag tayo ang nagawa ng injustice or injustices, wag nating sayangin ang buhay natin na nag-hold on tayo sa resentment. Wag tayo mag-iisip ng retaliation o revenge. Hayaan natin ang Diyos. Yan po ay malinaw sa ating pinag-aralan, binasang verse kanina. Amen? Some of us are allowing people who hurt us 10 years ago to still hurt us today because we are holding on to the memory of that hurt. Lugi po tayo. That's foolishness. Amen? Marami sa atin, inaalaw natin yung hurt na ginawa sa atin 10 taon nang nakakaraan na hanggang ngayon ay parehong hurt na naglalagay ng damage sa atin sapagkat we are holding on to the memory of what happened 10 years ago. Ibaon mo na. Kumbaga, baka yung pinag-aawayan yung isang bagay matagal nang wala. Amen? You can only hurt when you choose to hold on to the hurt. I repeat, you can only hurt, they can only hurt you, I should say. They can only hurt you when you choose to hold on to the hurt. You have to let it go. Let it go. Amen? You have to let it go. I-release mo na yan. Bagong taon na, Pang 11 years na siguro yan. O kaya baka hindi years 1 taon na yung issue mo. 1 taon na yung sinasabi mo. 1 taon na po yung grievances mo. Baka yung grievances mo hindi pa naman tama. Di po ba? Tapos na po. Justice delayed is not justice denied. Kasi yan po ang ating laging naririnig na justice delayed is justice denied. No, sa mata ng Diyos, justice delayed is not justice denied. Because God is very aware of what people have done to you. And there will be a day of reckoning. Alam na alam ng Diyos kung ano ang ginawa ng tao sa iyo. Kung ano-ano ang mga ginawa ng tao sa iyo. At tandaan mo to, may araw lagi ng paniningil. There will be a day of reckoning. Do you trust God? Titiwala ka ba sa Diyos? Kasi ibig sabihin, pag ino-hold mo, pag ino-hold natin yung mga grudges natin,
yung mga resentment natin sa puso natin, ang ibig sabihin, hindi ka talaga nagtitiwala sa Diyos, hindi ka talaga naniniwalang siya ay God of love and God of justice. Kasi nilalagay mo sa kamay mo ang planong makapaghiganti. Kaya ang tanong ko nga, do you really trust God? Talaga bang nagtitiwala ka sa Diyos? Na siya ay Diyos na makatarungan. Naniniwala ka ba sa sinabi ng Biblia na huwag kang maghiganti? Bigyan mo si Lord ng pagkakataong siya maghiganti para sa iyo. Binasa po natin sa Biblia kanina. Do you really trust Him? Do you really trust God? Because if you do, then you let it go. You will let it go. Surrender your hurt to Jesus and let Him settle the score. Suko mo. Give up mo na. Suko mo na. I-lay down mo na. Sa harapan ng Diyos ang anumang hurts sa puso mo. At hayaan mo si Lord ang mag-settle. Baka nga yung hurts mo, ikaw pa pala ang may gawa niyan, hindi ibang tao. Di po ba? Dito, ang pinag-uusapan lang natin, tayo ang nagawa ng injustices. Paano naman kung tayo ang nakagawa? Do you have the guts, the strength, the courage? Diba? Na pumunta sa taong nasaktan mo, na pagsabihan mo ng masama, na ikwento mo kung kani-kanino, na ang kwento mo siya ang mali, pero wala kang narinig na kwento laban sa iyo. Di po ba? So, paano ka hihingi kay Lord ngayon na ipaghiganti ka na siya ang maghihiganti para sa iyo kung ikaw mismo ang nakagawa ng masama laban sa isang tao? Pag ganyan po istorya, tayo po ang lumapit sa tao at sabihin natin, I am sorry. At kung ano man ang dapat mong gawin para ma-reconcile kayo, gawin mo. Pero kung ikaw ang nagawan, wala kang dapat gawin, kundi i-release mo sa emotions mo yan, i-release mo sa iyong kaluluwa yan, at hayaan mo ng Diyos. Huwag mo naman ipag-pray, Lord, ipaghiganti mo ako. Bahala na si Lord. Anak ka ng Diyos eh. Alam ni Lord, ayaw niyang nasasaktan ka. Hindi niya rin matiis na hindi niya ipaghiganti ang kanyang anak kung ang anak ay nagagawa ng hindi tama. Pero siguraduhin lang natin na tayo, mas maganda yung position ng tayo yung aggrieved party kesa naman tayo yung partido na nakasakit ng isang tao. Amen. Purihin ang Diyos na buhay. So, ngayon po ay ito ang ating prayer ngayon. Sabihin natin sa Diyos, Heavenly Father, I trust you. And because I do, I will let it go. I surrender my hurt to Jesus and let Him settle the score. Thank you, Lord. Amen. One more time. Heavenly Father, I trust you, and because I do, I will let it go. I surrender my hurt to Jesus and let Him settle the score. Thank you, Lord. Amen and amen. Purihin ang Diyos na buhay. Yun po. Sinuko mo na kay Lord. Nakabaon na yan. Huwag mo nang balik-balikan. At kung talaga nakipag-reconcile ka, ay ipakita mo. Produce fruit in keeping with repentance. Amen? Ipakita mo ang katibayan na nirelease mo na yan. 2021 na, wag kang mamuhay sa mananloob. Wag kang mamuhay sa negatibong damdamin. Sayang po ang buhay. At ayaw ng Diyos yan. Kung anak ka ng Diyos, ayaw ng Ama mo yan. Ang Ama natin. Amen? Purihin ang kanyang pangalan. Let us pray. God in heaven,
nagpapasalamat kami sa pagtuturo uli sa amin para maging mabuti kaming anak mo, maging mabuti kaming tagasunod, maging mabuti kaming mamamayan, maging mabuti kaming kapatid sa aming kapatid sa pananampalataya, maging mabuti kaming anak sa aming mga magulang, maging mabuti kaming asawa sa aming mga partners, maging mabuti kaming ama o ina sa aming mga anak, maging mabuti kaming miyembro sa aming simbahan, maging mabuting mamamayan kami kung saan mang komunidad kami kabilang. Umaasa kami, Panginoon, aming Diyos, na ibaba mo din ang grasya ng pagpapagaling sa mga sakit karamdaman. Pagalingin mo ang sino mang may sakit ngayon, may mga pinagdadaanan, bigyan mo sila ng strength na ma-overcome. Kung sino mang may pangangailangan, bigyan mo sila ng grasya na ma-provide ang kanilang mga needs. At sa dulo ng lahat ng ito ay papuri, parangal at pasasalamat ay sa iyo lamang iaalay. Salamat po. Pagpalain mo kaming lahat. Salamat sa salita mo ngayon. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Maraming salamat po mga minamahal, at alauna po, magbabalik po ako at ang aking partner, si Pastor Julie Alog, mamayang alauna sa ating Hope Hour. Salamat po sa walang humpay na pagsusubaybay at kagalakan po namin na makapaglingkod sa aming mga kapatid, aking mga kapatid. Amen, at pagpalain tayong lahat. God bless us all and Shalom.